creating contents, doing movies, doing TV. Gusto ko lang masaya, gusto ko lang GV-GV. Yung lang, kasi parang masaya naman ang life. Ang hangat ko na lang ay magpatuloy lang. Yun, magpatuloy lang siya. Hindi ako magkasakit. When you pray, may inihiling ka pa ba o nagpapasalamat ka na lang? I just always pray for another chance every day. Lord, ay pang isa pang chance. Diba? Pag maganda yung nangyayari, Lord, ay pang isa pang chance. Pag hindi maganda yung nangyayari, Lord, ay pang isang chance. Yun lang naman, kasi lahat naman tayo matitigok in the future, di ba? Pero syempre, ayaw nating agad. Kaya, Lord, ay pang isang chance. Every day, I just ask for another chance. Vice, sabi nila, kaya ka lagi sinuswerte kasi ang dami mong tinutulungan. Although hindi mo sinasabi lahat, pero like, pag nakakarating sa'yo, pag may nangangailangan, you just help, you offer na bukal sa puso mo, bukal sa loob mo. It makes me feel, hindi ko siya, paano ba to? Masarap ko sa pakiramdam, gusto ko siya. Yung, pag nag-confuse nga ako, dahil ko tuloy niya, may kontrata, di ba? Siyempre may bayad yan, di ba? Iniisip ko na, ay gusto ko ng ganito. Papagawa nga ako ng ganito. Magpapadala nga ako sa ganito. Kasi, okay naman ako, di ba? Even without this contract, mabubuhay naman ako. Diba? So para saan kaya to? Diba? Para saan kaya itong blessing na to? Diba? Para sa akin ba lahat to? Diba? Kakamkamin ko lang ba to? Sa sarili ko ba? O, kaya di ba sabi ko nga kanina, parang this is a win-win for me, for ABS, for TV5, for MediaQuest, and for everyone that I will be sharing this with. Kanina na-mention mo na magkaroon ka ng sama ng loob sa TV5 dahil nawala yung showtime. Kasama ba dun sa sama ng loob mo yung PBJ? Kasi di ba, ano yung naunang pag-uusap? Yung sa inyo ni Mr. MVP o dun sa inyo ni Bossing? Nauna pa yung yung sa amin ni MVP. Kasi even after, not but right after, but a month or two after na nawala kami sa TV5, meron ng talks eh. Pero, heartbroken ako. So, parang no muna, parang hindi ako comfortable, parang ito hindi. Pero wala akong sama sa TVJ ha, wala akong sama ng parang TVJ has nothing to do with it. Wala naman akong relationship or deal with them eh. Diba? Wala naman, hindi naman kami nagtatrabaho together. So, hindi naman sila yung nakasakit sa akin. Wala naman silang obligation sa akin. And TVJ is just doing their job as well, as entertainers. Gusto mo na rin sagutin yung issue about the MTRC. Siyempre, this past few days, naging controversial yung pagkawala mo sa Showtime and a lot of people... Actually, hindi ko alam bakit siya controversial. Hindi siya, meron akong legitimate leave, kaya wala ako. Kaya hindi siya controversial. Kaya lang siguro siya naging controversial kasi yung mga tao parang nag-expect na kailangan ko bang magpaalam na aalis po ako ha, ito pong alisan to ay pahinga, hindi po. Yung ganon, yung mga tao may kanya-kanyang salita, di ba? They made it controversial. So sila ang gumawa ng kwento, sila rin naman ang nag-isip, sila rin ang nag-stress, di ba? So, give ko na lang sa kanila. Pero nag-sorry ka, may lesson learned ka ba doon sa nangyari? Marami kang marirealize sa mga ganong dapat may ma-realize ka. Diba? Dapat may ma-realize. Marinel. Actually, nakakatuwa nga nung kasi ang nagustuhan sa iyo, nagsisimula pa ng invasion, Saturday pa lang, after the episode ng Friday, and then nag-apologize na. Yeah, alam mo wala pa yung mga MTRCB na ano. I already reached out to MTRCB. Sabi ko, may ganitong pong eksena, ganyan. Tapos, wala pa naman nakakarating sa amin, pero gusto ko na pong mag-apologize. Diba? Kasi syempre, nakahurt ako ng audience mo nakahurt ako ng madlang people. Hindi naman, ang obligasyon ko ipasayahin sila, hindi sila naging masaya. So, it pains me na disappoint ko yung audience ko. Kaya I will apologize right away. Kaya nung nag-usap kami ni Miss Lala, sabi niya, maganda yung naging decision mo na nag-apologize ka agad. Kahit nga nung hearing may hearing sila, gusto kong pumunta. Pupunta ako sa hearing. Kahit sabi ko, i-adjust ko yung flight ko kasi Wednesday yon yung hearing. Ang flight ko Wednesday. So, adjust ko kaya gabi na lang ako umalis on the following day. Kasi pagkausap kami ni Miss Lala,
ka na umatihan kasi unang-una, hindi ikaw naman yung kailangan na kausap. Yeah. Yung gano'n. Kaya Hindi ka ni-require. Hindi ako ni-require ni Miss Lala. Pero nag-usap kami, in-explain ko sa kanya, ganyan. Nag-usap kami ng ano. Kaya sabi na, sige kung magbabakasyon ka na, kami nang bahala at ang Showtime Production, kami nang mag-usap. Walang ano. Vice, yung partnership mo, hindi lang siya basta TV5, Media Quest. So, nandyan din yung mga radios, cable. How do you plan to maximize your partnership with Media Quest? Seriously, I don't know. May pa Kasi hospital, di ba sabi? Alam mo yung media ko, nabigla na nga lang niya. Kasi ang initial talks lang naman about, doing a show with TV5. Tapos biglang, but if, gawin natin to, pwede mo natin gawin to. Ay, okay naman po, kaya ka. Kung ito, idagdag natin. Okay naman po, ganyan. Po, Media Quest na talaga. Ganyan. Parang, sige, hindi naman nila ako pine-pressure. Okay. Pine-pressure na kailangan ma-fulfill mo to agad o ma-deliver mo lahat yung inaano namin sa iyo. Pero nakakatuwa kasi Laki, diba? hindi lang TV5 yung binuksan nila, ang daming pinto yung binuksan nila for me. Parang sobra yung trust nila sa akin na parang makakatulong ako sa kanila kahit paano. At the same time, may tulong din mo silang may bibigay sa akin. Actually, malaki. Kuya naman, hindi pa nakakasingit. Josiah. Pa. Recently po kasi na-reopen na naman yung debate about films, the quality of the films that we have in the Philippines, and of course, with this venture po, how do you think that contribute? Ano ba ito po sa films? Yung bakit namamayagpag yung mga Hollywood films tapos nag-deteriorate yung mga ano? Lahat naman may opinion at lahat naman may valid din naman ng mga sinasabi. Pero maganda yung mga diba? Maganda yung diskusyon. Ibig sabihin, may interest yung mga tao para pag-usapan yung industriya, yung pelikula. Maganda yun, magandang may diskurso kasi ibig sabihin, buhay ang interest. And we just need to challenge ourselves every day, every time nagagawa tayo ng project na magbigay tayo ng ikatutuwa nila kasi kaya naman tayo nagbebenta. Kahit ano naman, kahit di pelikula, kahit baso, pagkain, cellphone. Diba, ang ginagawa mo talaga, ang ginagawa mo yun kasi gusto mong bilhin nila eh. Diba? Susundin natin